Okay, May 22, 22. Wednesday, May 22. Nakaantok pa ako kaso baka biglang umulan eh. Dito tayo sa bukid ngayon. Umalis tayo kanina lipat tayo ng mahangin. Mga tawag dito mga 10 o'clock na siguro yun. So, ang balita dito sa bukid is madami. Ganun pa rin, same. No, basta pupunta ako dito, nandiyan sila. Mga babae tsaka lalaki. Mga pababae, lalaki. Nandiyan sila. Dito kila Kuya Dani. Dito sa may mangga. Diyan sa may... Meron din yata dito sa malapit na to. Saan sila lumalapit dito mga putang ina. Ang topic natin is professional na killer. Mga professional na killer. Sino ba may alam nito? May alam na ba kayo dito sa mga professional na killer? May alam ba kayo sa mga ganyan? Kasi baka magulat kayo o magulantang kayo sa mga pwede nyong malaman. Okay, bakit nga ba balita muna tayo sa Bagtas. Sa Bagtas, talaga, kung sinabi kong malala nung isang araw, doble yun, triple. Kasi mga naghahanap na sila ng gulo. Talagang kahapon, may gago doon na lag doon sa binidyo ko na bahay doon. Lagi yun meron doon nakakaabang sa akin. So, nakakasawa ng balita pero paulit-ulitin lang din natin na may mga ganung tema lagi dito. Kanina madaling araw, basta araw-araw madaling araw, ganyan sila. So, ilang years na yan. Kasi simula tayo ng taping, nung pumutok ng taping tayo noong 2013. So 2013, simula ng 2014, nagsimula na yung mga putang inang yan. Yung mga gagong yan. Kaya ako napapunta ng Mindanao, nabenta ko yung motor ko. So okay, so ano nga ba ang professional na killer? Mga professional na killer. So hindi natin mahinagap na meron palang ganito. Kahit ako nagugulat ako, hindi naman nagugulat kasi na kumbaga na sa dami ng experience ko sa mga debate, sa mga ganyan na ganito na sistema dito sa atin. Meron pala tayong tinatawag na mga kriminal lang, mga low class na kriminal, yung mga snatcher, holdupper, killer, mga hitman, mga low class. So, kasi sinabing professional, ibig sabihin may profession. May professional talaga. May profession na mga talagang namamamatay tao. So, sino-sino ba ang mga to? So, base sa experience ko sa nangyayari dito, may mga sinasabi nga. So, mga taga-GMA nga daw,
pagka GMA7, ABS-CBN, hindi ko alam kung anong sa mga yan. So meron nga din dun na papanood ko lagi kasi GMA lang yung kaya nung TV ko na binili na para sa nanay ko, yung cellphone na may TV. So nakakabalita ako. Sino ba yun? Guanson ba yun? CEO doon. Hinahayop-hayop yata tayo doon. So may mga professional na mga killer ang sinasabi rito. So nagpapakalap sila ng eto, magsisimula sa taas. Kunyari, sabihin na natin kay ito, kung kilala si Duterte, na lagi ko naririnig dito. Uutusan itong mga taga-media, tapos ng mga taga-media, may mga artista, hanggang sa bumaba sila rito, yung mga tao nila rito. Yun na yung mga nagpapakalat ng kademonyohan nila rito. So yung mga yan, nag-aabang lang sa akin kung kailan ko sisimulan. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung mailalabas niyo yung video, mga video ko, kung saan nila ako nakikita, yung satellite na yan, na kaya nilang makita lahat ng loob ng katawan ko. Napakaganda kasi mauumpisa na yan. So itatapat ko lahat yung kahit CEO pa ng mga taga GMA yan, putang ina, Guanson ba yan? Kahit CEO pa yan ng GMA, putang ina ka. Kung presidente nga minumura ko, putang ina ka, sino ka ba? Gago ka. Hindi ko alam kung sino-sino mga inutusan nila rito. So may mga professional na killer ba tayo? Kasi unang-una sa lahat, sa isang, kunyari, sa isang modus, kunyari, may hold upin kayong bangko, meron kayong pinaka-mastermind. Alangan namang lahat kayo may plano. Meron kayong iisang leader. Diba, totoo? May isang leader kayo na nagpaplano ng lahat. Meron kayong pinaka-mastermind kung ano yung alam niyang gawin. Ngayon, sino may utak dito? Sino nagpalaganap ng may utak dito? Itong mga putang inan to. Mga gagong to. O kung gusto mo, paimbestigahan natin yung mga pinatay na mga putang inan to. Kasi hindi na yung mga TITI, target individual na nababasa ko. Ewan ko kasi hindi ko alam kung iyan ang mga putang ina yan. Kasi legal yan, legal daw yan, government daw yan eh. Yung mga TITI na yan. So baka mabaligtad ka pa, sila pa maging bida. Alam niyo ba yon? Baka ikaw tong tinarantado dito, tapos sila pa magiging bida. So parang ganito. Kunyari, ako si Robin Hood. Nagnakaw ako doon. Nagnakaw ako, di ba? Pinamigay ko ngayon sa may lumabas ngayon akong bida. Pero anong ginawa ko? Ninakawan ko yung ewan ko sino yun. Ninakaw ko yung bagay na yun, binigay ko sa mahirap. So, yun yung sinasabi ko sa inyong example na ikaw natin narantado, ikaw pang lumabas na bida. Totoo ba yung sinabi ko? So, sino-sino to? Gusto kong makuha itong mga pangalan ng mga to eh. Kung sino-sino itong mga to. So, gusto ko sana mailabas nyo na yung video ko na kung saan nila ako tinatarantado. Saan nila ako inaabangan. Kasi legal sa gobyerno. Kung legal sila sa gobyerno, eh dapat sana tumira na sila. Bumaril na sila kahit saan dyan.
Padala sila ng sundalo rito, pa-snipe sila dito. Kung legal sila. Kung totoong legal sila. Punta sila ng pulis dyan, bumaril sila. Kung talagang legal sila. Ngayon, pag lumabas yung video ko na yan, ako ang magdadala ng baril. Ako ang babaril sa inyo. Maganda ba yung usapan natin? Maganda naman siguro yung kasunduan na yun, di ba? Pinalalabas ko yung mga video na yan kung saan ako tinatarantado ng mga gagawin. So, anong klaseng profesional ng mga killer, ng mga demonyo ang mga to? Kanino nagsimula? Kaninong utak? Kaninong leader nagsimula itong mga putang ito? Kanino ba talaga nagsimula yan? Hindi ba sa mga iglesia ng itong putang inang mga iglesia to? Kasi noon pa yan. Bago, late ko nang nalaman noon na pinag-iinitan ako ng mga putang inang yan. Putang inang malay ko ba sa inyo? Kaya ako nakipagkwentuhan lang naman ako. Yun pala, matagal na akong pinupuntirya niya hanggang sa ma-TI tayo. Ewan ko kung TI to mga to. Yung target individual, yung kumakana. Alam ko kasi mga asset ng NBI, yung ginagamit nila para mag-TI sa'yo. O yung tarantaduhin gagamit ng, yan, yung ginagamit nilang satellite na yan. Frequency signal, kung saan nakikita nila ako ng buo. Hanggang loob ng katawan ko. Nakita ko na yon sa cellphone. Hindi pa yung mismong nakikita ko, yung pinaka-X-ray. May nakita na ako, talagang nakikita talaga yung loob ng katawan. Parang X-ray. Fluoroscopy. Tawag ata doon. Fluoroscopy. Inaano ko pa, wala akong panahon para tawag nito, pag-aralan yung mga ginagamit ng mga to. Kasi makukuha ko dyan. Unang-una kong gagawin, paano ko pupuntiryahin itong mga to? Ang dami niyan, di ba? So, anong klase ba anong klaseng, kasi napunta tayo dito sa ito, mga taga GMA nga. Hindi ko alam kung isa yan kasi yung anak ni Kakang Masyong dyan, taga GMA yun eh. Hindi ko alam kung bakit kami din napalis dyan sa dito. Kasi nga itong may mga taga GMA din pala dyan sa bunga. So, napatira kami doon kala Kakamasyong doon sa pinapaupahan nilang kubro. Hanggang sa napalayas kami doon. So, itong mga taga GMA, napakalaki ng pinapapilan ng mga putang inan to gamit yung mga tauhan dyan sa GMA. Totoo ba yung sinasabi ko? Totoo ba ang sinasabi ko dito? Baka gaano ka professional ang mga gagawin to? Paano nga bang professional ang sinasabi dito? Media, mga commentator ng GMA o commentator ng ABS, wala tayong sisinuhin. Sama na natin na ABS. Mga commentator, paano sila nagko-cover up ng mga kriminal na to? Ito mga putang inang kriminal na to. Kasi itong mga gagong to, tatarantaduhin nila ako ng tatarantaduhin. Minsan nga, halos malapit na sa akin eh. Halos siguro mga ilang dipa. Kasi nga wala akong ebidensyang hawak. Ilang beses akong sumugod na. Lagi akong dehado. Lagi akong tinatanga doon sa barangay kung ano daw yung nangyari. Na kung susumahin, alam na alam nila ang ginagawa ng mga to.
alam na alam nila yung mga yung satellite na yan kung saan nila ako nakikita. Tapos pagdadating ko sa barangay, parang walang alam yung mga taga-barangay. Parang walang alam. So kailangan ko makuha yung mga ebidensyang yun, yung video ko kung saan nila ako tinatarantado para maipakita ko. Ito ang ginawa nila sa akin. Diba? Binabaliktad ako, tinatanga-tanga ako ng mga gagong to. Akala siguro may tinangan sila rito. So gaano kalaki na mga professional na mga killer. Kasi kung ganito ang ano natin, isang malaking sindikato. Para bang yung binalita, kasi may binalita doon na nag-share lang sa akin. Yung mga Chinese pala dyan sa Tarlac, napakarami na pala. Ang dami na pala dyan sa Tarlac na mga meron palang mga school na mga Chinese doon. So meron pang tunnel na mga so pwede silang maka-escape po kahit saan. Yun ang pagkakarinig ko. So nagbahagi lang din tayo na hindi naman imposible. Nagbabahagi lang tayo rito. Hindi naman imposible yun kasi ang dami ng Chinese dito. Ang dami ng may-ari ng SM, may-ari ng lahat ng malalaking kumpanya rito. Malalaking tawag nito, malalaking barko, super ferry, yan, Gokongwei. So halos mga Chinese yung mga nandyan, di ba? So bibigyan ko kayo ng example. Hindi naman sa against tayo sa mga Chinese, kundi kung ano yung sample na sasabihin ko sa inyo na baka balang araw wala na kayong bansa. Kasi nga mga mukhang pera kayo. Diba? Totoo ba yung sinabi ko? Kasi doon, binayaran doon sa Tarlac. Linya lang tayo, konting sundot lang tayo sa mga gantong top. Binayaran doon sa Tarlac. Puta, antakin mo, mga tao doon, walang sinasabi. Pinagtatakpan nila yung mga Chinese doon. So anong ibig sabihin? So ibig sabihin, nabayaran na yung mga tao doon. Diba? So kung ganito ang kaisipan ng mga Pilipino, balang araw, wala na kayong bansa. No? Iba na ang bansa nyo, tatawaan, baka Chinoy na kayo. Magiging Chinoy na kayo. Ako naman, wala naman akong against doon. Maganda yung pamalakad ng mga gago o hindi. Wala naman tayong against doon. Ang mahirap noon, baka pag nasakop na tayo, magiging alipin tayo sa sarili nating bansa. Diba? So ganito ang kaisipan nyo. Ganito ang kaisipan ng mga Pilipino. Mukha kang pera, pagdating ng araw, wala ka ng pera. Totoo ba yun? Mukha kang pera ngayon, pagdating ng araw, wala ka ng pera. Totoo ba yung sinabi ko? So ewan ko kung totoo na kasi itong GMA7 halos hindi ko alam kung mga Chinese din yata yung mga nandyan o mga hindi natin alam kung anong mga ang sistema, kundi tayo
bumabase lang tayo kung sino tong mga professional na mga killer na to, mga binabayaran. Kasi kung tutusin, alam nyo, kung papabilang ko siguro yung mga pinatay na mga gagong to, baka siguro magkakalabasan ng baho, magkakasingawan na, magpapatayan yung mga yan sigurado pag nailabas yung mga pinatay na mga yan. Kasi kung ako pa lang, bulgaran tayo dito, napapalusot pa nila sa ere, napapalusot pa nila, napapaikot pa nila sa mga media, sa mga radyo, TV. Ano pa yung ordinaryong tao? Ano pa yung hindi nakilalang tao? Ano pa kaya yung mga wala pang, hindi pa uso cellphone nun? Ano pa kaya noon nang hindi pa uso ang vlogger nun? Hindi pa uso ang video nun? Ano pa kaya kung ganun ang nangyari? Nakuha nyo ba? Nakuha nyo yung sinasabi ko? Paano kung wala tayong cellphone nito? Wala tayong video, wala tayong technology na mga ganyan. Wala na. Baka may bumaril sa akin dyan, baka may tarantadong lalapit na lang sa akin dito. Hindi, baka kung sinu-sinuhin na lang tayo. Diba? So, sino-sino mga professional na mga killer na to? Dami naman nila. Kasi, takipan sila dyan sa GMA. Tinatarantado nila ako dyan sa TV. Mga gagong yan. Tinatarantado nila ako dyan. So, ilang taon na. Kasi kung itong palabas nilang artista at saka yung para ano meron pa silang palabas na drama daw na hindi, para di daw galawin. Putang ina mo, kahit saan naman ako magpunta dyan eh. Ewan ko putang ina mga drama nila na uy para daw di galaw. Ang sistema kasi dito, pinatatarantado ko para daw hindi daw tayo galawin. Putang ina, ang lupit ng drama ng mga gagong to. Ako kahit saan ako pumunta rito, kahit kasingit-singita ng iskinita dyan, walang gumagalaw sa akin dito. Putang ina nyo. Kaya nga, siguro kung may kasunduan tayo, magkasunduan na lang tayo. Mailabas yung video. Mailabas yung video natin yan. Madaming sasabit dyan. Madaming siraulong sasabit dyan sigurado. Kasi once na may kinalaman ka dyan at alam ko na nandiyan ka, papatayin kita. Diba? Pasasabitin ko kayong lahat. Kaya sa mga kasama ko sa Troj, dito sa The Rock of Jesus Christ, pilitin yon makuha, maipakalat ang mga video na yun na ginagamit ng mga GMA na to. Itong mga tauhan nila rito, madami. Hindi ko na mabilang kung hindi ko mabibilang kung gaano yan karami. Siguro mauubos ang isang magazine ko kung Armalite ang dalaw. Isang putok, isang tao. Diba? Baka maubos yung magazine ko. Ayun, meron na nga akong lagayan ng bala ron. Kita mo? Baka someday malagyan ko ng bala yan. Babariling ko yung mga yan. Naantay ko na lang yung video na yun. At kung sino man, katulad ng example ko sa inyo, kung binibenta nyo, o ako ang binenta nyo, tignan na lang natin kung sino ba ang nabenta nyo.
Kasi sabi ko nga, ito ang example ko sa inyo. Mukha kang pera ngayon, bukas wala ka ng pera. Di ba? May tirahan ka ngayon, bukas wala ka ng tirahan. Kasi nga mga mukhang pera. Di ba? Nagbigay ng pera dun sa Tarlacata doon. Yan, sumingit na naman tayo doon sa issue. Nakikisindot lang, sumundot lang ng konti. Kasi kung magmumukhang pera talaga kayo, baka dumating ang araw, wala na kayong tirahan. Nasabi ko lang sa inyo. Kasi alam nyo, 30 trillion ba? 35 trillion, hindi birong pera yan. Ang inuutang lang dati ng Pilipinas, nasa billion lang. Hanggang naging trillion. O, pagdating kay Pinoy, kay Noynoy, nasa Daily Inquirer, nabasa ko yun, 5 trillion. So, nung mupo si Duterte, 35 trillion. So, lapit na, pwede na mabargain yung ano natin, yung bansa natin. So, anong gagawin mo ngayon? Para, anong kailangan mong gawin? Na pwede mong ipantapat sa lahat. Diba? Mukha kang pera ngayon, bukas wala ka ng pera. Ang gandang ano, no? Ang gandang expression yun, ha? Wala kang pera ngayon, bukas wala ka ng pera. Ha? Mukhang pera ka ngayon, bukas wala ka ng pera. O kunyari dito, itong luban to, bibili na ng mga Chino ito. Kasi mas mayaman na sila sa inyo. O, tapos ang mangyayari niyan, matitira na lang yung mga mayayaman ng Pinoy. Wala ka na ngayon. Ubus na kayo ngayon. Kaya mangyayari sa iyo, aliping namamahay ka ngayon. Ano ba yung dalawang alipin? Nag-social study naman siguro kayo. Ano ba yung dalawang alipin? Aliping namamahay. Alipin sa mga alipin. Diba? So, alam ba ng matatanda to? Alam ba ng mga ordinaryong Pilipino, ng Pinoy, itong sinasabi kong mga kriminal na to? Kasi, takin mo, yan GMA, makakadikit yan ng mga iglesia. Kaya nga dyan sila tawag nito, nagko-commercial. Diyan lagi sila nagko-commercial. Tapos, yung ABS, ewan ko, yun yata yung tinatawag na tiwalag. Na tapos, gusto yata magpiling. Kasi, makikita mo sa laro nila eh. Yun yata yung mga tiwalag na gusto magpiling. Kasi kung ako magiging investigador, nako, tangina, ayoko, sumasakit ang ulo ko. Ngayon ko lang sinisilip yung mga yan. Tangina talagang, teka, nilanggam na naman tayo. So, totoo ba may katotohanan ba yung sinabi ko? Antakin mo, ang daming kriminal niyan. Mga profesional. Mga nagtapos ng media broadcaster, nagtapos ng anong sa artista ba? Kasi
Gamit lahat. Tapos gagawa ng gulo rito. Ewan ko tong kasi itong mga ito nababalita ko lang. Ito hindi naman galing sa akin to. Kasi itong mga putang inan to, itong mga network na to, network TV, pag walang maibalita o walang pagkakakitaan, gagawa sila ng pagkakakitaan. Kunyari, wala tayong balita, pasabugin nga natin yun. Inutusan si ganun. Uy, may balita na tayo, sumabog na yung doon, tower doon. Yung tower doon eh. Sumabog yung tower doon. O, may balita na tayo. Yun, punta na, yun. Hindi ko alam kung totoo yung ganung issue. Kasi naririnig ko lang yun. So base sa ginagawa ng mga putang inan to, baka nga totoo. Gumagawa ng drama itong mga gagong to eh. Ginagawa nila ako yung pinaka-puppet nila rito. Ako yung pinaka-clown nila rito. Ako yung pinaka-actor nila rito. Doon sa gagawin nilang palabas. Kaya naghahanap sila ng gulo dyan. Ewan ko sino-sinong. Kaya gusto kong patandaan sa inyo kung sino-sino itong mga taong to. Pakikuha nyo na rin ng pangalan. Kung sino-sino itong mga taong to na may banta sa akin. Kasi yung mga putang inang yan, hindi naman lalapit sa akin yan. Hindi naman susubok sa akin yan kung walang motibo. Totoo ba yung sinabi ko? Katulad doon, naantay na lang ako. Nilabas ko kutsilyo doon sa labas ng bahay. Pinalalabas ko, sabi ko lumabas ka. Wala na. May narinig ako. Kaya pala nagmamadaling umalis nung isang araw, kahapon o yung isang araw ata. May nakakita yata na may baril yung putang inang yun. Kaya ginagalit ako mabuti ng putang inang yun. Ginagalit nila ako mabuti ron para sugurin ko. Gamit nga yung satellite na yun. Saan nila ako nabababoy, saan nila ako nakikita, saan nila ako tinatarantado. So, nag-aabang siya doon. Nag-iintay lang sa akin. Lumabas din ako. Paglabas ko, dala ko yung kutsilyo, kunyari may kukunin akong malunggay doon. Sabi ko, labas ka, tangina ka. Ewan ko, naka-video yata, hindi yata. Binibidyo ko yun eh. Doon. So, gantong palabas, gantong drama ang pinalalabas ng mga putang inan to. Araw-araw yan, sa radyo, TV, nababalitaan ko sa radyo. Mga ginagawa tayong laruan ng mga putang inan to. Doon sa ginagawa nilang drama. Ang galing nga eh. Hindi ko alam kung paano nilang nagagawang gano'n. Gusto kong patayin na yung mga yan. Wala nga lang tayong baril. Wala tayong eksaktong gamit para sumugod. Kasi ilang beses na. Ako putang na lagi akong dehado. Napakarami lagi. Dehado ako. Ilang beses na. Tapos yung talagang naninikel, yung tawag nito, talagang tinutukso ko talaga. Duwag yan. Utang ina ka. Ilan na ang sinugod ko dyan. Utang ina. Hindi ko alam kung ilan ang hinarap ko dito sa Cavite. Simula sa sementeryo, dyan sa barangay ng Pinagtipunan, sa San Juan, dito sa Bunga, dito sa Bagtas. Munti ka na ako dyan sa Bagtas. Ibang klaseng laro. Talagang kumbaga pasakay, ginagatungan ka para sumakay ka. So kung hindi ka marunong tumantya, hindi ka marunong tumimbang. Kung ako yung dyan dati,
Siguro baka na-disgrasya ko isa doon. Kasi siguro habang lumalaki tayo, nagkakaisip din tayo na kung paano gagawin natin. So ganito ang laro ng mga putang ina. Napakarami pa, nako. Putang ina, hindi lang yan. Napakarami. Kaya nga sabi ko, kung mailabas yung video na yon, yung mga professional na killer natin dyan sa GMA o ABS man yan, yung mga professional na killer natin, isasabit kong lahat yan. Basta lumabas lahat ng video na yan. Alam niya ng mga taga GMA, alam niya ng mga taga ABS, alam niya ng mga lahat dito. Tapos, anong balita nun? Kasi wala tayong cellphone nun. Wala cellphone natin nun. Nung nandun tayo sa cemetery nun, dikipad lang yung hawak natin. Putang na nakikipag text lang ako sa Facebook gamit yung dikipad. Yun lang ang labang ko nun. Putang ina, na talaga napakabigat ng tira. Ang napakabigat na partida talaga yung time na yun. Dakin mo, sagot mo pagkain mo, sagot mo ang tubig mo, sagot mo toothbrush mo, sagot mo pati buhay mo. Talagang sobrang partida. Kasi alam nyo, kung ako lang mag-isa, wala itong mga to, maganda na buhay ko. Maganda na buhay ko. Dahil kung diskarte lang, marami akong diskarte. Kaya nga sabi ng mga putang inan to, putang ina, gumaganda buhay ah. Putang inan mga gago, putang ina. Matagal na maganda buhay ko, sinira lang ng mga gagong to. Kahit ba tumira ako sa bukid, kung maayos ako, maganda buhay ko. May pera ako, eksakto lang, ayos na ako dun. Maganda buhay ko. Kung wala itong mga to, baka siguro wala ako dito. Baka siguro nandun na tayo sa ibang bansa. Gago itong mga to eh. So, alam ba ng matatanda, alam ba ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga kriminal nating kunyari, mga kriminal nating artista, kriminal nating mga taga-media, kriminal na mga taga-GMA o mga taga-ABS ba? Meron nga nung stunt na ito, example na lang, ABS yata ito eh. Naging stuntman ako noon. Lumalabas pa tayo noon. Siyempre may kwentuhan doon. Meron daw mayabang doon. Sobra daw yabang doon. Ayun, pinatay nila. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Sobra daw yabang eh. Yun, pinatay nila doon. Nadisgrasya. Nadisgrasya tayo. Nag-stunt. So base sa nangyayari dito, magaling magdrama itong mga putang inan to. Talagang scripted lagi. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga yan. Kunin nyo lahat yung mga pangalan ng mga yan. Kasi alam nyo, hindi ako magpapakahirap ng ganito kung wala akong kukunin. Hindi ko itataya yung buhay ko rito. Hindi ako pupusta ng dusa rito, ng dugot pawis dito kung wala akong kukunin. Kailangan may makuha. Nakuha nyo yan? Sa totoo lang, nako, gaano kalaki kung isasampal ko sa bawat Pilipino, bawat tao dyan. Gaano kalaki
ang binigay ko sa bansa. Tapos babalik ta rin tayo ngayon ng mga gagong yan. Gagawa sila ulit ng drama scripted. Ang lalabas sila ang bida. Wow, tantindi. Ako yung naghirap dito, tinarantado nila dito. Tapos talagang hindi ko matitimbang kung gaano hirap ang inabot ko rito. Tapos sila ang lalabas na bida ngayon. Wow, tibay, di ba? Ang galing ng palabas. Magaling ng professional. Kasi kung alam nyo kung mga low class na killer lang yan. Mga snatcher o hitman ba? Mga hitman lang yan o mga low class. Hindi gagalaw ng ganyang kalakihan. Kasi once na killer ka, mabubulgar ka. Diba? So ang ginawa nila para isa sila, ginagamit tong satellite na to para masimulan nila ako madiskartehan dito. Sabi ko nga, kung mahina-hina puso ko, baka inatake na ako. Meron nga nung isang araw, nalalaman nila yung pag hinihingal ako. Yung hypertension, pag hinihingal ako, nalalaman nila yun. So, papalabas sa drama sa media, sa TV, na ganyan, patayin. Ang lumabas na bida ngayon, yun, yung mga gago. Diba? Tapos lumabas tayong kontrabida. Yung tinarantado dito, nagbigay ng kayamanan dito sa bansa. Lumabas ngayon kontrabida. Tapos sila na ngayon yung naging bida. Wow, talaga. Lupit, di ba? Ang galing, di ba? Ganyan ba yung Ganyan ba yung diskarte? Kaya tatanungin ko. Paanong diskarte? Kung wala akong cellphone, kung hindi pa uso cellphone, hindi ko alam kung saan ang babagsakan ko. Kasi nung unang panahon, nasabi ko na to dati. Kung kahit mayaman ka pa, basta tinrabaho ka ng mga putang inang yan. Hindi ko nga mawari kung hindi ko ma-spelling, hindi ko ma-drawing. Kung ano kaya yung nangyari nung unang panahon, nung hindi pa uso cellphone. Siguro binaon na lang ng buhay yung mga tinarantado ng mga putang inang. Putang na, doon pa naman ako gigil. Ako kahit nung una pa, mahilig talaga akong yung para akong si Superman. Mahilig akong magtanggol ng kung sino. Basta kahit tanungin mo dyan, bata pa ako. Doon ako nagigigil Yung hindi dapat binubuhay itong mga putang inan to. Alam niyo yun? Sino nakaka-sense sa akin? Yung nakakadama sa akin. Hindi dapat binubuhay itong mga gagawin to. Sa ano ko lang, hindi dapat binubuhay yung mga yan. Kasi kung hahayaan mo ang mga putang inang yan, baka yung mga tangang tao na walang alam sa ginagawa ng mga gagawin,
baka na lang bigla na lang silang kung ano na lang mangyari. Totoo ba yung sinabi ko? Yung mga walang alam na katulad ko noon nung tatanga-tanga pa ako dyan, na gusto lang ng happy. Kung tatangahin to ng mga to, kung papaikutan to ng mga palabas ng mga putang inan to, eh baka siguro hindi ko alam kung saan na sila napunta. Kasi dito sa sitwasyon ko, kung mahina ang utak mo, mahina ang pakiramdam mo, mahina ka sa lakas, mahina ka sa lahat, baka siguro namatay ka na rito. Kahit hindi sila gumalaw dyan, kahit hindi sila magagalaw dyan, gamit lang yung satellite na yan, kaya ka nilang patay. Nyari, alam kong high blood ka, nakikita ko sa cellphone. Oh, uy, puntahan mo nga si ganyan, bigyan mong baboy, mag-iinuman kayo. Patay ka na ngayon, wala kang alam. Totoo ba sinabi ko? Ano pa ba ang ginawa sa akin ng mga gago? Ano pa bang diskarte ang ginawa ng mga gago sa akin? Napakarami. Hindi ko na mabilang, hindi ko na halos masabi. Basta pagka nandun ako sa bahay, ako lang mag-isa, naiisip ko. Pero pag nagbibideo na ako, nawawala sa isip ko, ano ba yung sasabihin ko? So nakapunto lang tayo sa mga professional na mga killer na to. Nanggaling sa taas, utos sa taas, bumaba sa mga taga-media, gumamit din ng mga artista, bumaba dito sa mga ordinaryong mga basura, gumamit ng mga basura. Pinatira na tayo dito. Totoo? Hindi. Gumamit ng mga taga-barangay, gumamit ng mga congressman, gumamit ng mga mayor. Baka siguro kung napakahina akong tao, kung yung utak ko, ewan ko kung parehas lang siguro nila, kung level lang siguro ako nila, hindi ko alam bakit sana ako napunta. Totoo o hindi? Totoo ba o hindi? Marami makakapagsabi sa inyo. Tumira ako ng pinagtipunan, tumira ako dito sa Tapia, tumira ako dyan, Bunga. Madaming tao ang magsasabi sa inyo kung anong klaseng demonyo ang mga yan. Madami makapagsabi sa inyo kung anong klaseng demonyo ang mga yan. Yung kasi yung tema na ang tema kasi by hook or by crook. Sa akin din ganun din. Wala namang problema doon. By hook and by crook din. Kung magkaka-eksaktong gamit lang ako at makuha ko yung ebidensya ng satellite na yan, lahat ng mga professional na killer doon isasabit ko diyan sa media. Lahat sila isasabit ko dito. May alam sila rito, di ba? O sabihin na natin legal pala sila sa gobyerno eh. Sabi nga sa akin ng mga putang inan to, huwag niyong patayin. Putang ina, wow. Napapawaw na lang ako eh. Huwag daw patayin. Pinatitira ko nga eh. Pinatitira ko kahit isa dyan. Napapawaw na lang ako. Ang galing mag-tumbling. Napakagaling mag-tumbling. Ang galing mambaligtad ng story. Para bang kung sino. Para bang tumaputang inang iglesyang to. Kala mo may-ari ng bansa. Kala mo mga hari ng tundo, mga putang ina.
Wag daw patay. Po. Kasi ang simpatya, ang magiging simpatya nun, wala tayo, kumbaga, yung ang magiging simpatya nun sa Pilipino, dito, may karapatan silang patayin ako. Ano yun? Diba? Huwag daw akong patayin. Ng puta talaga. Pinatitira ko. Minsan pa nga ako na nga sumugod eh. Sinugod ko na nga eh. Muntik na ako. Kung may mapapayo ko lang dyan sa mga gagong yan, habang may oras pa sila, habang may panahon pa sila, habang nandito pa ako sa pwestong to, tumira na sila. Yun lang mapapayo ko sa mga. Habang nandito ako sa pwestong to, habang nasa mababa pa tayo, kumuha na sila ng baril dyan o magpatira na sila. Yun lang ang mapapayo ko sa kanila. Kasi oras siguro na magkagamit ako, magkaroon tayo ng konting kapangyarihan. Hindi naman yung powers na mamagicin kita. Magkaroon tayo ng powers o ng impluensya sa gobyerno. Magkaroon tayo ng impluensya sa gobyerno. Sasabihin ko, simulan mo nang maglakad palayo sa akin. Papatayin kita. Tandaan mo. Hindi ako, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nagpakahirap dito nang wala akong kukunin. Tandaan yung sinabi. Huwag daw patayin, anak ng puta. Kala mo may mga basbas. Para bang binasbasan na, sige, pwede mo nang patayin yan. Ganun ang simpatya. Alam mo ba yung simpatya? Yung nagiging simpatya mo pag nagsalita ka, nagiging simpatya mo do. Ang galing magpahigot. Kaya yun na lang ang payo ko sa inyo. Na habang nandito pa ako, na kaya nyo akong sinusinuin dito, bumaril na kayo habang nandito pa ako. Kasi pagka nagkaroon na ako ng impluensya, sabi ko sa iyo, magtago-tago ka na. Pinakukuha ko mga pangalan nyo. Putang ina nyo. Huwag na huwag kayo magpapakita sa akin. Pag nangyari yun, papatayin ko kayo. Tandaan nyo sinabi ko. Kaya nga sa mga tropa ng The Rock of Jesus Christ, kunin nyo lahat yung mga ebidensyang na sinasabi ko. Tignan natin kung talagang dito natin masusubukan kung talaga bang makapangyarihan ba talaga o talagang may powers ba talaga sila. Masusubukan na natin yan eh. Titignan natin tong CEO ng putang inang GMA7 na si Guanzon ba yan. Tignan natin kung talagang may powers ba talaga. Ilabas niyo yung video ng mga satellite. Video ko kung saan nila ako binababoy. Ilabas natin. Para malaman natin kung talaga bang ikaw ang may-ari ng bansa, ikaw ang hari ng bansa. Para malaman lang natin. Tingnan natin kung obra, baka umubra. Tingnan natin. Subukan lang natin. Para maganda, di ba? Bibigyan ko kayo ng magandang palabas na hindi nyo magugustuhan. Sasabihin ko lang sa inyo. Sa mga kasama ko, baka matsambahan ako. Kayo nang bahala dyan. Kung matsambahan man ako ng mga yan, ba, kayo na ang kumuha ng parte ko. Patayin. Pwede lang, baka
Mas maganda siguro yung paunti-unti nyo. Lagay nyo sa dagat, hiwaan nyo ng konti doon sa may mga pating. Para yung paunti-unti ba, para daman-dama. Para may pakinabang sila. At least patay sila, busog yung pating. Di ba? May pakinabang sa dagat. Ganun. Ganun kaya gawin ko. Para hindi naman tayo maging... Kasi mangyayari nun, yung murder, yung magiging murderer nun, yung mga pating, syempre. Pinatay ka ng mga pating. Hindi kami. So, ganun ang gagawin natin. Na. Ayos na ayos yan, di ba? Maganda yung naisip ko, di ba? Testingin lang natin. Pakalat nyo yung mga video ko. Saan ako ginagago ng mga to. Makuha ko yung iba. Konti lang, kahit konti, kapraso. Testingin ko lang. Testingin natin. Tingnan natin kung gaano. Tingnan natin kung talagang may uubra ba talaga. Kung talaga bang sila ang batas dito sa Pilipinas. Testingin lang natin. Okay, this is John Salgado, creator and the founder of the Rock of Jesus Christ. Kilala nyo naman siguro kung anong pangalan ng grupo na yan. Kilala nyo naman siguro kung sino. Sa susunod na ulit at mag-iisang oras na. Tungkol sa mga professional na killer, baka may part 2 pa ito bukas, di natin masabi. Tignan lang natin. Next time na ulit. Babay na muna.